Sa video ito pag-usapan natin kung ano-ano ang mga application requirements sa pagkuha ng death claim benefits. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ngayon pag-usapan natin kung ano-ano nga ba yung mga application requirements sa pagkuha ng death claim benefits. So ngayon pag-usapan muna natin kung ano yung basic forms and documents na kinakailangan nila, and mamaya pag-usapan natin kung ano-ano yung mga valid IDs and documents na kinakailangan ninyong isubmit sa kanila. So una sa mga basic forms and documents na kinakailangan nila ay yung Death Claim Application Form or DCA form. So bali ganito po yung hitsura niya. So pwede kayong mag-download dito online tapos fill upan nyo na lang para pagdating nyo doon, ibibigay nyo na lang po ito na may fill up na. So hindi na kayo mahihirapan sa pag-fill up doon kung na-fill upan nyo na sa bahay ninyo. Pero kung wala kayong form nito or nahihirapan kayong mag-download, pwede naman kayong kumuha nito sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar kasi available naman po ito. At doon nyo na lang po fill upan lahat. Next is yung claimant's photo and signature form. So bali ganito po yung hitsura niya. So pwede nyo po itong i-download online or pwede rin kayong kumuha nito sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. So fill upan nyo na lang po lahat ng mga information na kinakailangan dito. Kailangan ng perma tapos magdala din kayo ng 1x1 picture ninyo. Pangatlo, filer's affidavit or sinumpaang salaysay. Only one filer's affidavit is required at a time of filing. Duly registered with LCR or PSA or issued by Vital Statistics Office, country of host country or its equivalent. Pero kung ang membro ay namatay abroad, if applicable, certified by Philippine Embassy, Consulate or PSA. At kung hindi daw nakasulat sa English, dapat merong authorized English translation from Philippine DFA or Department of Foreign Affairs. Pang-apat ay yung SSS Form CLD-1.3A or Affidavit of Death Benefits. Para po ito sa mga claimants na primary or secondary beneficiaries nila. Take note guys, CLD 1.3A is required at the time of filing. Panglima ay certified true copy of death certificate of the deceased member. Duly registered with LCR and signed by authorized signatory of the Office of Civil Registrar. So take note guys, certified true copy of death certificate ng namatay na membro yung dadalhin ninyo at dapat may authorized na perma ng Office of the Civil Registrar. Pero pwede daw din yung death certificate na issued by PSA. At dapat guys, i-check nyo, dapat meron siyang official seal ng Civil Registrar. Pang-anim, pumili lang nasa ibaba alinman ang naaangkop sa inyo. Una ay yung SSS Form CLD 1.3 Joint Affidavit ng dalawang taong walang kinalaman na mas mainam kung kamag-anak ng yumao. Kung ang mga naghahabol ay tinalagang benepisyaryo o legal na tagapagmana ng yumao. Iisa lamang na CDL 1.3 ang kinakailangan sa oras ng pagsusumite. Next is yung SSS Form CLD 15, Application for Appointment as Representative Payee. Para ito kung tagapag-ingat or guardian ang naghahabol. Next is yung SSS Form BPN-107 or Guarantors Bond Form. Kung ang tagapag-ingat, guardian ang naghahabol. Kung ang sanhi naman ng pagkamatay ay may kinalaman sa trabaho, magdala kayo ng Form BPN-105 or Report of Death or Pre-Employment Medical Records kung ang sanhi ng pagkamatay ay dahil sa sakit, Statement of Duties and Responsibility na permado ng employer, mission, job, or travel order na permado ng employer kung naaangkop, or Police Investigation Report o Employer's Report of Injury, Death, or Casualty Spot Report kung naaangkop. At next, kung para naman sa pension, kailangan ng single savings account or passbook, ATM card, validated initial deposit slip, or accomplished Visa cash card enrollment form. Kung ang account number ay hindi pa nakalagay sa ATM or kung ang pangalan ng asawa or naghahabol ay hindi naka-invoice sa ATM card
or kung hindi pa ito available, kailangan ang kopya ng initial deposit slip. Pero kung hindi makapagbukas ng savings account or makapag-apply para sa Visa Cash Card, ang naghahabol ay kailangan ang isang written request para sa exemption mula sa SSS Pensioners Remittance Through Bank Program na may valid na dahilan. And next ay ITF account kung ang naghahabol ay nasa ilalim ng guardianship. Next is yung joint affidavit. Mas mainam kung mula sa mga kamag-anak ng yumao na nagsasaad na ang yumao at ang common law spouse ay walang legal na hadlang upang magpakasal kung may dependent illegitimate children. Next is yung pro forma affidavit na nagpapatunay ng independency for support kung dependent na magulang or mga magulang. At kailangan ng written explanation kung ang death claim ay isinampa ng asawa lagpas 5 taon mula sa petsa ng pagkamatay. So yun po yung mga basic forms and documents na kinakailangan sa pagkuha ng death claim benefits. So ngayon pag-usapan naman natin kung ano-ano nga ba yung mga ID cards and documents na kinakailangan nila. So merong nakalagay dito na primary IDs. So kung meron kayong primary IDs guys, kailangan nyo na lang magdala ng isang ID. So primary ID na lang. So ito po yung valid ID or primary ID na kailangan nila. SSS card, UMID card, passport, PRC card, or Seaman's book. So kung meron kayo kahit isa sa mga to, pwede nyo na pong gamitin yan sa pagkuha ng death claim benefits. So kung wala kayo ng primary ID na nabanggit natin, kailangan nyo magdala ng secondary IDs. So kailangan daw original talaga yung secondary or primary IDs na dadalhin ninyo. So una sa mga kinakailangan nila ay yung driver's license, postal ID card, company ID card, school ID card, teen card, PhilHealth ID card, OWA card, senior citizen card, voter's identification card or voter's affidavit or yung voter's certificate of registration. Then next is yung credit card with name and signature. Firearm license card issued by PNP, Peace Workers License Card issued by BFAR, GSIS card, Members Record, Certificate of Membership, Health or Medical card, ID card issued by LGUs, barangays, cities and municipalities, ID card issued by Professional Association recognized by PRC. So for example guys, wala kayong primary ID. Tapos meron kayong isang secondary ID. So isa lang yung secondary ID mo. So kailangan pa ng isa. So pwede kayong mag-submit ng secondary document. Yes po, meron pa tayong isang option. Yung pagsasubmit ng secondary documents. So ano-ano nga ba yung secondary documents na ito? So una ay yung Alien Certificate of Registration, Certificate issued by National Commission on Indigenous People, Certificate of Licensure, Qualification Document from Marina, Certificate issued by National Commission on Muslim Filipinos, Certificate of Naturalization from BI, Marriage Contract or Marriage Certificate, NBI Clearance, Pag-ibig Members Data Form, Police Clearance, Seafarers Registration Certificate issued by POAA, Student Permit issued by LTO. So for example, meron kayong isang primary ID or isa lang yung secondary ID ninyo, pwede kayong magdala ng secondary document kahit saan po dito. Basta meron kayong isang ID na ipapakita. At take note po, magdala kayo ng original copy ng IDs or documents na gagamitin ninyo. And maganda ipa-photocopy nyo na rin po yan bago kayo pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar.